Kabiang Tunnel! So ayun na nga mga ka-Ecolek, kapag ganitong ride ay si Hammerhead po ang ating kasama. At ito din yung isa sa mga advantage kapag nakasingle ka. Bukod sa matipid na sa gas ay nakakasingit ka pa. So naglalaan po talaga kami ng isang araw para meron kaming bonding sa isa't isa. At dahil nakaramdam na nga kami ng gutom ay dumaan muna kami dito sa Robert's Kainan sa Kubo. Sakto naman wala pa masyadong tao kaya solong-solo namin ang place na ka Robert. So yun ang in-order ko ay lomi kasi gusto kong itry at sila namang dalawang magkapatid ay pares. After namin kumain ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. At ito yung pangalawang beses na nakapunta kami sa lugar na to. And this time mas gusto naming maging unforgettable ang mga memories na gagawin namin dito. At bago kami makarating sa tunnel ay nakita namin ang unggoy na to. Sakto naman ay may baon kaming biskwit at binigyan namin sila. At sa daan pala mga ka-Ecolek, may makikita na kayo nagtitinda ng mga lobster, gasolina, inumin at samot-sari pa. And finally ay nakarating na rin kami dito sa aming destinasyon. At saktong napakarami namang mga riders ang nagpunta dito. Kasama pa rin naman namin si TMX at gamit naman siya ni Kuya. At after naman naming makalusot dito sa Kabiang Tunnel ay nagpunta naman kami doon sa Sanctuary Beach. At dahil nga nandito na rin kami ay susulitin na namin. So ayan mga ka-Ecolek, pagbaba pa lang ng tunnel ay makikita mo na agad yung ganda ng karagatan. And finally ay nakarating na rin kami dito sa Sanctuary Beach. Bali may entrance lang siya na 20 pesos at ang parking naman ay 10 pesos. Basta mga ka-Ecolek, kapag pupunta kayo dito, make it sure na komportable kayo sa mga suot nyo. Dahil sa pagbaba pa lang sa karagatan ay medyo hassle na talaga at medyo nakakapagod pa. Kasi nga po sa bungad pa lang ay sobrang mabato na. So makikita nyo naman sa video to yung mga pinagdaanan namin bago namin narating yung pinakababa. At alam nyo guys, habang bumababa ako dito ko talaga na-realize na parang buhay lang talaga natin to eh. Alam mo yun, bago natin marating yung tugatog ng tagumpay, kailangan muna nating magsakripisyo at kailangan muna nating maghirap. So sa part na to mga ka-Ecolek ay nakakaramdam na talaga ako ng hingal. At the same time, nandun yung pakiramdam na sobrang excited ako dahil gusto kong makita kung ano yung ganda na nag-aantay sa amin sa baba. And ang kagandahan pa sa lugar na to mga ka-Ecolek ay pwede kang mag-overnight at pwede ka rin magdala ng tent. At lubos-lubosin nyo na rin, magdala na rin kayo ng lutuan. At sa napakamurang halaga ay talaga may enjoy mo yung ganda ng view. Ayun, may nagkakampan. Marami kaming kasabayan ng mga riders na nagpuntahan dito. At mamimili na lang kami kung saan namin gustong mag-stop. Pwede rin kami magtayo ng sarili naming camp. Basta dito walang pakialamanan, kung saan mo gusto, dun ka. And ayan mga ka-Ecolek, mas pinili namin dun sa kabilang side kasi wala pang masyadong tao dun para masolo namin yung area. And mga ka-Ecolek, ayan kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ang karagatan. Bukod sa gusto namin mag-relax kaya kami pumunta dito ay mamimingwit din sila ng mga isda. So dito sa kabilang side na pinuntahan namin ay medyo marami-rami ng cottage at pwede ka ring magbanlaw sa kanila kaso nga lang may bayad na 30 pesos. Per head ang bayad nun. Pwede naman daw pops na. Abo, ang ganda na po kayo. And finally ay nahanap na namin yung spot na gusto namin. And sakto mga ka-Ecolek, sa dami ng mga bato dito, paniguradong meron akong may uwin na panghilod. Ay, nakita ko dito ng bato. Binuo lang pala to. Ay! Di ba nag-aaral ka ng pag-ilot? Oo! Nakarating na to sa Kabiang, una dun sa Batangas. Oh. Punta tayo may Kalawi doon. Oh, pakita mo ano, inaalagaan mo ko. Okay. And ayan mga ka-Ecolek ay nagre-ready na nga sila ng kanilang gagamitin para makapamingwit na.